pwedeng mangyari sa loob ng 1 o 2 oras ng pagko-commute natin papuntang office. Pwede kang ma-stuck sa traffic, pwedeng masiraan ng sasakyan o abutan ng malakas na ulan. At kung inaakala nyo safe na kayo pagdating sa opisina, nako, think again. Dahil sa loob ng 8 oras na pagstay natin sa opisina, mas maraming pwedeng mangyari. Kasama na dyan ang mga bagay na posibleng magdulot ng panganib. Kung paano makakaiwas, alamin natin dito sa Make no mistake! Tambak na trabaho. Sunod-sunod na utos ni boss. Nakakairitang office mate. Ilan lang yan sa mga stress na mararanasan natin kapag nasa loob ng opisina. Pero mga Mars, alam nyo ba, mas marami pang nakaka-alarmang sitwasyon dyan, lalo na pag nagtatrabaho tayo? Aray ko? Aray! Tulad niyan. Oren, okay lang ba? Ano ba nangyari? Sir Louie, nung umulat kasi ako, biglang sumakit yung likod ko eh. Ganyan talaga yan, lalo na kapag medyo matagal ka nang nakaupo. Isa lang yan sa mga office hazard na kahit sino pwede maging biktima. Pero don't worry, meron tayong solusyon dyan. Ako po, si Louie Domingo. At ako naman po ang kapuso niyong si Ren Escanio. And this is... Make no mistake. Spending a lot of time in the office can greatly impact our health, lalo na sa mga empleyadong laging nakaharap sa computer at nakaupo. This can give us physical injuries and give our health big problems. Naku, totoo po ba, Sir Louie? Yeah. Nakakatakot naman po pala. Ano po ba ang mga pwedeng gawin? Make sure na tama ang setup ng workstation mo. I-adjust ang height ng upuan at layo ng mesa kung kailangan. Every now and then, tumayo at maglakad-lakad sa opisina. Kung hindi masyadong strict ang dress code sa office, pwede mo munang hubarin ang heels mo at magpalit ng flats o slippers. Poor lighting can also result to health hazards. Maaaring masira ang mga mata natin lalo kung lagi ka ring nagbabasa. Here you go. O, di ba mas okay kung mas maliwanag? Oo nga po. Thank you, Sir Louie. You're welcome. Uy, pinapagawa ni sir. Oh, sige, ako nang bahala doon. May lalagay ko sa table mo, ha? Aray ko. So poor housekeeping can also lead to accidents. Kaya siguraduhin maayos yung mga gamit sa work area mo. Okay ka lang? No injuries? Okay lang po. Nakakalat po kasi. Tara, I'll help you. Kailangan maayos itong mga to. Oy, Ren, wait. Baka delikado yan for you. Pwede kang makuryente or magkasunog pa tayo. Okay? Problema kasi niyan, yung ating wire, no, pag pinagnan, kita mo, di ba, medyo marami na nakasaksak. So, pwede mag-overload yung wire before that. So, it's not really wise to add up an extension cord kapag puno na yung mga power strip. Baka pwede nating idiretso doon. Check mo lang siguro sa baba ng table mo. Ano sa akin dito doon? Ay, ito yun. Ito yun. Uy, Red! Careful! Hulog sa'yo yan. Yan. Kaya medyo kailangan natin i-emphasize na huwag natin i-overload yung ating office space. Lalo na yan, example, masyadong mataas para sa'yo. Do not stack yung mga cabinets na ganito o yung mga tubs na ganito more than our height. Kasi hirap abutin, di ba? Next is, yung mga mabibigat, dyan sila dapat sa baba. Yung mga gaan, sige, mas pataas. And kung may kailangan ka talagang abutin, teka, patay ng, yan, ladder. Yan. So stable. And ask a friend siguro to assist you just in case mahulog ka, may makaalam, di ba? So can you hold this one for me? Okay, yan. Okay tayo. There. Ano ba yung kailangan mo dito? Ito ba? Ayun po. Yan, okay. Okay. Yan. Di ba? So safe na safe. Salamat, Sir Yan. Louie. Okay, no problem. Sige, ako na mag-finish up dito. Sasabihin ko po yun sa mga kasama ko. That's great. Sige. Ma'am Sarah, ito na po. Good job, Ren. Thank you. Sige po. Hey, Ren. Ano? Kumusta? Sabi ng boss mo? Sir Louie, good job daw po. Okay. Salamat po kasi na-realize ko na kailangan talaga maging maayos at ligtas yung workplace natin para maging productive tayo sa pagtatrabaho. Napaka-correct yan. So then again, mga Mars, isa na namang mahirap na sitwasyon, pwedeng solusyonan basta smart ang desisyon. Louie Domingo po, Emergency Management Center with Ren Escanio. Make No Mistake.